audiences think they already know the plot, how will the alibi in free TV surprise them? And if you could give one warning to viewers before watching the alibi, what would it be? So let's begin with the first question. Paano ba masosurpresa ang audience dito sa free TV version ng The Alibi? Para sa akin, may main plot talaga na sinusundan na more or less, may idea na yung mga nakanood nung Prime Cut. Pero dito, ang daming subplots na kapag pinanood nyo yung siguro Prime, parang kung question nyo, ano nangyari dito? Or ba't hindi nasagot? Or bakit na-skip? Or bakit hindi nabigyan ng importansya? Dito parang everything's fleshed out. It's juicier. And may mga bago na may mga iba kaming sinod dito na iba sa mga pinalabas. So siguro that's one thing that would make the audience excited. Kasi yung sa Prime, Direct, and Pau, it's too tight. Ilang episodes yon? That's 14 episodes in 7 weeks. So dito mas medyo himay. Tama yung sabi ni Paolo, May subplots. konting hinga and explanation kung saan nanggaling yung mga eksena. Will you also concentrate on the romance, on the love, dito sa The Alibi? Yes, meron. Okay. Kim, paano kayo masosurpresa dito sa The Alibi? Alam mo, habang pinapalabas yung The Alibi, ngayon ko lang nalaman kung saan ginagamit ang losartan. It's for high blood, di ba? Babasa ko High na blood. lagi sa Twitter. Sabi nila, ano ba, inom na naman kami losartan kasi na high blood na sila, inaatake na sila, sino ba talaga pumatay, sino Okay. yung ano. So stress na daw sila, pati yung sa grocery, sa mall. Kim, losartan na naman ako, ganyan. So every Friday daw sila umiinom nun. Ano po ba yun? Sabi ko na lang sa kanila. Yun pala yun. So ibig sabihin, dito sa TV version, mas madami pa nun. So prepare themselves. So yun na ba ang warning mo sa viewers? Kasi marami pa kaming sikretong hindi binuksan sa Prime Video. So this time, mas marami pa. Para kaming surprise egg. Yung pag binuksan mo yung isa, meron pang another. Yung ang daming nangyayari. So mas marami pang mangyayari dito sa TV version. Maganda yung second question niya. It's also for the two of you. Both of you were known for intense acting. Did this project push you further emotionally or psychologically? I would say it did. Per project, syempre iba-ibang situations, iba-ibang characters, kahit pa paano yung play namin. And this time, I got to play a journalist and parang... Did you shadow somebody? Or... Not really shadow dahil syempre sa pagkakasulat rin ng script medyo yung situations iba. Pero coming from like a family who owns like the company and everything, parang medyo mapapaisip ka talaga ng parang these things are possible. Parang posibleng mangyari sa totoong buhay kung hindi man nangyayari. Kimmy, were you pushed Oo emotionally? naman, isa to sa pinaka-challenging na project na nagawa ko. Kaya yung notebook ko talaga ay very, sa akin, very holy. Kasi parang isa to sa pinaka-mahirap na project. And very fulfilling din na nagawa ko siya kasi this is very far from my comfort zone na usual na ginagawa. Which is maganda kasi yun naman talaga ang gusto natin as an actor, bago ng bago, upgrade ng upgrade. Yes, Diba? sabi nga nila, di ba, yung comfort, yun yung pumipigil ng growth mo. That's right. So, dapat iwasan mo yung That's right. comfort. May nire-recall akong quote na Ako din, mamaya na pero wala na. Oo, wala na sa isip ko. Okay, next question is from Jeffrey Garcia. For Sophia, on a scale of 1 to 10, gaano kasakit ang mga sabunutan scenes nyo ni Kim Chu? Hindi naman po masakit. Super sakit. Super sakit lang. Naalalayan naman po kami na habang nag-shoot. So, I was just nervous na baka ako yung mas makasakit. But okay naman. It was good. So, baka mga 5 lang po. Ilang take yun? Yung mga ganong eksena? Nag-react dito. Bakit? Ano yan, Samuel? Bakit? Swerte mo. Sa kanya kasi masakit. Iba yung experience ko. Ano ba ang mga scenes na kinuha naman na iba yung experience mo?
I think, naging viral yung eksena namin ni Kim sa Prime. sa Prime, yes. And it was a great scene, but I think sa lahat ng mga eksena ko na may sampal, nasa top 5 siya. Maybe sa top 3 talaga si Kim. But it was a great scene, and I told her na, yun ang gusto ko eh. Gusto ko yung totoo. Paano? Totoo talaga Kinitend yung mo? sampal. Gusto ko yung totoo kasi doon lang kasi gusto ko yung totoong, ang lakas ng sampal. Gusto ko yung totoo. Ayoko na yung peke. Oh yes! How did you react to that nung sinabi niya na... Uy, may backstory kasi yun. Okay, go. Kwento. Sa backstory din, what? Kwento. Dun sa pinto. Sa pinto. Go, Kimi. Di ba ano kasi I yun? felt I'm so sorry again. May dun So sa eksena na- nagkasakitan kami ni Sam talaga ng severe. Ako, syempre hindi ko naman sinadya. It was a scene na parang pinapalabas ko siya sa pinto. So na-stuck yung pinto. So tinutulong ko siya sa palabas ng pinto. Na-stuck yung pinto. Pero tinulong ko pa rin siya, natamaan siya sa dun sa likod. Na may, Knob, dun yung sa, knob. yes, ang lakas. So we had to Nara stop, yung we had to stop pinto. taping kasi it was super sakit sa kanya. Okay. And it was right where the lapel was on her back also. So sobrang Parang diretso na pelvic sa... bone. Okay. It was, on her pelvic bone, tailbone. Yeah, on your tailbone. Yes, on your So, tailbone. lagi It was ka na- super sakit. So lagi ka nakakasakit ng hindi mo sinasadya. Kaya, Ala, super. Uy! Ala, super naman talaga. Anyways, Ala, super naman talaga. This how long pinili let's go talaga. back to our kwento. Yes, Oh, so that's what one-liners. happened. And then you... Patayo na si Sam. And then you... kaya mas may solo interview ka naman. Meron naman, I'm sure. But anyways, so the scene after that was yung sampalan na So, gumante. I don't Kasi- think sinadya. I really wanted that. Pero nagulat ako sa sobrang lakas ng sampal niya. Kaliwa kanan. I think both. I don't know. Kasi yung may backstory Kasi kasi sampal- Malakas talaga eh. But it was a good scene. It came out nice. I was a bit surprised lang na ang lakas. Nadadala sa eksena. That's how it's supposed to be. I want that. Hindi I ba like that. namula, namaga? I don't... Baka Nawala. konti, yes. But I like that. Nadala din Yun yung... yung gusto ko eh. Not in real life naman eh. But I want to feel like I'm in the scene. Yun ang gusto ko. Okay. Ayaw ko yung peke na sampal. Gusto kong totohanan, yung totoong sampal. Para nasasaktan ka. No, not exactly. But I want to feel like I'm in the scene. Okay. That's it. Okay. Bigyan na ng losartan to. I'm feeling a Hindi. Anyways, yes. It was a good scene. End of story. Thank you very much. Salamat po. Okay na. Your side of the Hindi, story. akin kasi, yung notebook ko, sinundan ko lang. Siya kasi yung nagpakulong sa akin. Nasa ang level of anger sa notebook. Yeah, level 100 yun with 5 stars pa yun. So yun na yung pinakarurok talaga ng character ko. Kasi kakalaya ko lang, pinalabas na ba ito sa Prime, kakalaya ko lang, hinanap ko siya. Yes. So yun, so meron siya pinanggalingan, but at the same time, nanggaling din sa Nara na pintuan na tumama sa... So parang pasabog ka na talaga. Yes, I'm- ikaw talaga I'm sa sorry baby. again. Ang sakit talaga nun. Di, pero binigyan niya ako ng shaker, pang protein Yeah, shake, di ba? it's a portable. Para saan yun? Sorry, I Kim. felt so I'm bad. sorry, I really Kim. felt really bad. I was like, I need to, kailangan bumawi. Oo, I'm Ay, sorry. siguro nakonsensya Kim. talaga ako. Okay, okay. Dapat pala sa kanya yung question, Sophia, eh, no? Hindi dapat sa akin. Oo. Sino ba bang may ganong eksena dito sa inyo? Na ganon din, intense? Because I'm sure this is packed with intense scenes tong The Alibi. Sa new ones, sa mga younger ones. Kimi. May scene akong inapakan yung ulo ko ni Ate Kim. Naka-heels Uy! siya, yes. Pero okay lang naman. Bakit? Palaban kasi si Stella dito. It's far from Kim Chiu herself. So, natapakan siya kasi kinuha niya yung Make-up mo. make-up, gano'n. Ah. Palaban siya talaga ng tao. So, Okay. bawal siya tibagin. So inapakan mo sa mukha. Yes. Ang bumangga, giba. Ah! Sino ba? Angelina, meron bang intense scenes here? Ate Kim, physically wala naman. Hindi naman, kayo emotionally intense. Emotionally, Yung first take, yung nahilo ka. Yung pinakaunang scene ko, as Ever. Catherine, ever, sa serye. Oh my God. Intense siya physically and emotionally kasi ang init. Tapos, Hindi siya confrontational na tao. Okay. Hindi ako confrontational.
And the may scene mga- was confrontation. Yeah, Okay. very confrontational. May mga moments din ako na, when it's confrontational, the audio guy goes up to me and asks me, Angeline, are you okay? Kasi yung heart mo, Lapel niya gumagana. Oh. but this scene with Ate Kim, yung pinakaunang scene, I almost fainted from how confrontational it is and stressful. Aware ka nun, Kim, na parang Oh, medyo nakita ko siya. nagka-hyperventilate siya, gano'n? Oo, tapos sabi ko, wait, sabi ko, upo ka muna. Sabi ko, pwede tubig muna. Kasi intense. Yeah. First day pa lang, first Yeah, day. yan Sinabak yung agad sa ganong okay ano. na. But as soon as time went by, I think I got used to it naman. Wow. Galing na siya, super. Yeah. With the help of Ate Kim, of course. Robbie, ikaw, meron ka bang intense scene with your brothers? Hindi siguro sa mga kapatid ko. Okay. Pero nagkaroon na rin ako ng intense scene sa tatay namin dito, si John Garcia. Okay. So, I guess, ang isang aspeto sa kwento ng The Alibi na pwedeng asahan ng mga audience natin is pagdating sa mga conflict with friends and family, this is the story to us. Alright. Sophia, go ahead. Got to share. Kay Miss Shaja Padilla pala ako tumansik. Nasampan niya ako isang beses. Ah, talaga? Pero I was like feeling so blessed ako sa pala. Pero tumansik ako isang beses. Direk, pag ganung mga eksena ba, do you choreograph, do you rehearse? Paano yung pag-preparation for that? Meron namang blocking, pero as much as possible, dapat as real as possible din yung gagawin. Kasi may mga actors talaga na gusto yung totoo. Halata mo kasi pag fake kasi merong nawi-wait mo, yung nauuna yung ano, na-anticipate. Naabangan, na-anticipate. Oo nga. Kaya mas maganda yung bitaw, napaka-natural. Yes, yes. Nice. Okay. Our next set of questions magagaling kay Miss France.